So ayan no, magandang araw mga kabakyard. So nagbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. Ibang place naman tayo para baka magsawa na kayo dun sa aking pwesto, no? So ngayon mga kabakyard, pag-uusapan natin yung tanong ng ating isang subscribers kung saan tinatanong niya kung kailan daw natin malalaman kung tapos na naglaglag yung mga balahibo ng kanyang mga alaga. Kasi so ibig sabihin ang tinutukoy niya dito yung paglulugon. Kasi ang kadalasan tinatawag natin lugon yung ating mga alaga, yung nauubos o nalalaglag yung kanilang mga balahibo. So minsan naunang naubos yung buntot, pangalawa yung mga pakpak niya. So hindi nga naman natin na-identify agad kung talaga bang ubos na yung mga balahibo o patubo na ba o nagsisimula pa lang maglagas. So kadalasan mga kabakyard, ang mga alaga natin pagka naglalagas pa lang yung kanilang mga balahibo is napapansin natin dyan, dry na dry po yung kanilang balahibo. Pagka napansin nyo po na medyo makintab na yung kanilang mga balahibo, yan ay pasimula na po na tutubo uli yung kanilang mga buhok o mga balahibo, no? So mapapansin nyo naman mga kabakyard, pagka hinawakan nyo yung alaga ninyo, halos mailap yan. Pagka mailap na po yung alaga nyo at ayaw nang halos magpahawak, huwag nyo nang pilitin kasi nagpapatubo na po yung kanyang mga balahibo. Yun po yung palatandaan na ang inyong mga alaga ay tapos na naglagas yung kanilang balahibo. Yung napapansin nyo mga kabakyard, yung may mga parang itim-itim na nakausli doon sa kanilang mga likuran, yun yung mga patubo na. So ibig sabihin masakit na yon. Pagka patubo na po yung mga balahibo ng ating mga alaga, sigurado masakit yan. Yan yung time na mabilis silang magkasakit, tulad ng sipon. Ayan. So kadalasan talaga tumatama sa ating mga alaga manok pagpatubo na yung mga balahibo nila is sipon. Saka mapapansin nyo yan mga kabakyard na matamlay yung mga alaga nyo. Hindi sila halos gumagalaw. Pagka nakakulong sila, andun lang sila sa gilid mga kabakyard. Doon nyo mapapansin na patubo na yung kanilang mga balahibo at tapos na yung paglalagas. So inuulit ko para at least maintindihan nyo, ito yung time na mailap na yung mga alaga nyo. At pagka hinawakan nyo, halos parang nanunuka pa yan. Kaya kadalasan yung mga alaga ng stags na patubo pa lang yung mga balahibo, ang nangyayari dyan mga kabakyard, nagiging matapang sa tao. Kasi pag may lalapit sa kanyang tao, ang akala niya sasaktan siya ng tao. Kaya ang nangyayari, tumatatak sa isipan nila na sa tuwing kukunin sila ay iniisip nila na sasaktan ako nito, kaya nagiging makakuan siya sa tao, talagang mailap at lumalaban, no? So ayaw na ayaw ng iba yan, yung nanunuka saka yung pumapalo na manok. So doon po nakukuha yan. Doon po natin nakukuha yan, yung time na naglulugon sila, nagpapatubo yung kanilang mga balahibo, ay pilit natin silang hinahawakan. Doon po nagkakaroon sila ng stress mga kabakyard. So kung nagpapatubo na yung mga stags nyo o kahit yung mga kakpa, wag nyo na pong hawakan muna. Mas maganda pabayaan nyo lang sila sa talian, kung nakatali man sila, mainitan, maarawan,
bigyan nyo lamang po sila ng antibiotic pagka napansin nyo na hindi maganda yung panahon, at bigyan nyo siya agad ng mga antibiotic para maiwasan na sila magkasakit. Ganon din, alternate lang mga kabakyard. Kumbaga sa isang linggo, kada Lunes nagbibigay kayo ng antibiotic, sa Miyerkules hanggang Biyernes binibigyan nyo ng B50 or B-complex or mga Boltplex, B12, yan. Para sa ganon, yung pagtubo ng kanilang mga balahibo is maganda. At ulitin ko, tandaan nyo, kahit sabihin nyo paulit-ulit tayo dito, ay high protein ang ipatukan natin pagka patubo na yung kanilang mga balahibo. So yun lang mga kabakyard, ginawan ko lang yung mga katanungan ninyo. Kahit pa sabihin ng mga iba na paulit-ulit yung topic natin, sabi nga nila, huwag kayong magsawa na makinig dahil ang paulit-ulit na pakikinig ay nagbibigay ng magandang kaalaman, no? So kaya nga yung ating mga magulang noon, paulit-ulit tayong pinapagalitan para tatatak sa isipan natin kung ano yung kamalian natin. So ito po, hanggang sa muli mga kabakyard, ako si Greg Salazar, GG Official TV. At kung bago ka sa aking channel, gusto mo yung mga ganitong uri ng video, mag-subscribe ka naman idol, at pindutin mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. So hanggang dito na lang, comment lang po kayo kung ano yung mga katanungan nyo dyan. Sasagutin po natin yan bilang isang kaibigan ayon sa ating experience mga kabakyard. So mahirap nating magturo dito ng hindi natin na-experience. Sabi nga nila, ang experience is the best teacher pa rin.